gabi po sa inyo lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang sa banal na Eucharistia. Isama po natin sa ating panalangin ng mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya ni Alfredo at Cristina Pascua, Henry Reyes, Guadalupe at ng AJ's home birthday, Baby Boy Valenzuela, Nara de la Cruz, Juliet Rivera, Engineer at Mrs. Vicente Ortesio, Maynard at Mila Flores, Glenn, Amaki, Rodel at Eloisa Villamin. Para sa birthday ni Boy at Carillo, Jose Roy Aurena, Jose Rafael Garcia, at para sa 56th birthday ni Carla Rosales. Para sa natalangin ni Janet Reyes, Maris Sanchez, Virgin Yoa, Marcelo Santiago. Para sa galingan ni Adela Moto, alalahanin po natin ang kakalawa ng Maynard Carmelita, Delio, Delia, Francisco, Maria, Tagaden, Melissa, Baby Joy, Mario, Felix, Lu, Jose Remedios, Florante, Felix, Luciano, Lauricia, Estelita, Laurencia, Justo, Josefina, Wilfredo, Dennis, Evelyn, Bernardita, Reginaldo, Maribel, Matilde, Jesus, Romeo, Jesus, Arnil, Ezequiel, Rosaria, Glenn, Felix, Simplicia, Francisco, Oprisinio, Teresita, Adam, Anastasia, Constancia, Ben para sa kanyang first day anniversary, Renato, Emilia, George, Isidro, Maria, Rodolfo, Hermenegildo, Felicidad, Josefa, Lourdes, Miriam, Lorencio, Rielin, Venancio, Delfa, Yolan, Sherry, Rose, at Amelia, at ng lahat ng mga limang nakastas ay ang perpetual remembrance ganun din ang mga kaluluwas sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoong naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa Upang labanan ang kaaway namin hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding paghirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ng aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na panindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang kaluluwa ni na Carmen at Chris. Mga kapatid, sama natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat ang natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Pamilya Caspe, Talon, Harabit, Simangan, Pamilya Nagla, Villes at Ferrer, Quirino Cristobal, Lourdes Hilario, Grace Balbin, Ramon at Marie Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, Elma Laguador, Maria Teresa Mendoza, Pamilya Ong Reyes at Aliarde, Pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry at Fanny Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Solid at Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marisa Diego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Biacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Hener at Melody de Belen, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at hindi na EDB Community, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Pilarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, KDS Recalde, Joji Alcantara, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jodith Iana Marfil, Nick at Evelyn Guerrillera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marito Lintino, June at Doris Pilihera, Bernard at Eden de Guzman, Franz Troncoso, Dennis at Evelyn Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamuni ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Cielo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Ronald Texon, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Joyce Andriel Main, King Joriel Elmain, Sheila Marie Hisarza, Aimee Denise Aguila, Zoe Thidine Panganivan, Andrea Carmela F. Nicolas, Estrella Sanidad, at para sa kaarawan ina Paulina G. Martin, Wilson Esporo, John Nelson Bola, Christian J. Ramos, Sister Aurora Linoso, Roy Di Mapilis, Linda Frias, Hannah Maricu, Maria Teresa Reyes, Sister Annalyn de la Cruz, Larry Mendoza, Aris Galicio, Jesus Cruz, Bernadette Basilio, Cristina Ginoo, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Silidonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Ruban, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Bran Angelo, Jose, Teodora, Justin Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose, Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Henebeba, Enrique, Filomena, Alejandro, Rudolfo, Israel, Junicio, Roberto, Joan Jumer, Alan, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapati mo makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na pinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak mong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol na nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga apostol kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila at sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan at ang mga may kapangyarihan ay nagpapatawag ng mga tagatangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinakabata at ang namumuno'y tagapaglingkod. Sino bang higit na dakila? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi bang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano pinaglalaanan ako ng Ama ng Kaharian, gayon din naman, pinaglalaanan ko kayo ng dako sa aking kaharian. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko at luluklok sa mga trono upang mamahala sa 12 angkan ng Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang tunay na dakila para sa kanyang kalooban. Kaya nga po ang dakila ay hindi yung mga taong pinagpupugayan lamang dito sa lupa, kundi ang pinakadakila ay yung mga nagsasaloob ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga kung dito sa lupa, marami tayong kinikilala bilang mga dakilang tao. Dakila sapagat maganda ang kanyang nagawa, dakila sapagat siya'y makapangyarihan, dakila sapagat siya'y mayaman o kaya naman ay sikat sa ating lipunan. Subalit ang pamantayan ng Diyos ay kakaiba sapagat para sa Kanya, hindi ka man kilala, hindi ka man mayaman o hindi ka man makapangyarihan, dakila ka pa rin na maituturing ng ating Panginoon kung ikaw naman mismo araw-araw ay sinasaloob mo ang kalooban ng ating Panginoon. Ang isinasabuhay mo ay ang Kanyang mga atas at turo, ang Kanyang mga ninanais na ating sundin sa Kanyang mga utos. Kaya nga po ang dakila sa paningin ng ating Panginoon ay hindi yun lamang ng mamayani dito sa mundong ibabaw. Kahit taong walang sinasabi, sila rin ay po pwedeng maging dakila kung sila naman ay nagiging mabuting Kristiyano, nagiging mabuti sa kanilang pag-iisip, nagiging mabuti sa kanilang pagsasalita, at lalo tigit, nagiging mabuti sa kanilang pagiging mabuting halimbawa. Kaya nga po kahit ang isang ama o ang isang ina sa tahanan ay po pwedeng maging dakila sa pangalan ng ating Panginoon kung siya mismo ay nagpapakaama, nagpapakaina sa kanilang mga anak, kung sila mismo ay namumuhay sa pagmamahalan, kung sila mismo ay nagkakatulungan at tinutupad nila ang kanilang pangako sa isa't isa nung sila'y kasal, na sila'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. At gayon din naman ang tagubilin na yung kanilang mga anak ay tuturuan nila ng mga aral patungo sa Kristiyanong pamumuhay at susubaybayan nila para nga sila ay maging mabuting mga Kristiyano. Kaya nga po kahit sa simpleng pamamaraan po pwede tayong maging dakila sa mata ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lamang, sundin natin ang Kanyang kalooban. Kaya nga po araw-araw, hindi ang kalooban lamang natin ang matutupad, kundi ang kalooban ng ating Panginoon, na kahit nasa hirap ng buhay, ang kalooban pa rin ng Diyos ang dapat manaig. Na kapag po halimbawa, tayo nalalagay sa alanganin, naging mahirap ang ating pamumuhay, merong temptation, merong tukso na mas madali ang iyong maging buhay. Yung po bang kapag ikay kapos na kapos sa pera, ang po pwede mong gawin, magnakaw ka na lang. Naroon ang tukso ng pagnanakaw, naroon ang tukso ng pang-uumit, na kapag ikaw ay nagtitinda at kapos na kapos ka sa salapi, naroon yung tukso na dayain mo yung mga taong bumibili sa iyo sa pamamagitan ng pandaraya sa timbangan. Naroon palagi ang tukso sa daan na mas madali. Pero kung tayo'y namumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, kahit na may tukso, tatalikuran natin. Kahit na mayroong mga tukso sa ating paligid na tayo ay makapandaya, hindi iyon ang ating gagawin, sapagat alam natin iyon ay labag sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kuminsan naharap tayo sa mga alanganin, mas madali para sa atin yung tayo magkamit na lamang ng mga bagay na gusto natin sa madali na pamamaraan. Na halimbawa, kapag po may nakita tayo na isang wallet na hulog, yung pong wallet na ito naglalaman ng maraming salapi, napakadali para sa atin ng matukso. Tatanga-tanga naman yung may hawak ng wallet na ito. Kung hindi ba naman na engot, desin sana iningatan niya ang wallet na ito, hindi sana nahulog. Kaya yung iba ang iniisip, akin na lang ito, deserve ko naman ito sapagat ako naman ang nakapulot nito. Pero nakita mo sa loob ng wallet na ito, meron pala na ID.
po pwede mong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng wallet na ito. May contact number pala po pwede mong tawagan yung nagmamay-ari ng wallet na ito. Napakadali sa atin ang matukso na itapon na lang yung anumang ebidensya ng nilalaman ng wallet na ito at kuhanin natin yung laman na salapi ng wallet na ito. Pero kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, hindi ganoon ang gagawin mo, sapagat alam natin bilang mabuting Kristiyano, kapag may nahulog na salapi, kapag may nahulog na wallet, hanapin natin yung nagmamay-ari nito para nang sa gayon maibigay at maibalik sa kanya ang kanyang ari-arian, ang nilalaman at hindi ang buong wallet na ito. Sapagat mga kapatid, baka sa pagkakataon na yun, marahil kailangan din niya yung laman yun. Baka mamaya sa pagmamadali niya, sapagat yung kanyang anak ay dadalhin sa ospital, nahulog yung wallet na ito, doon pa naman yung kanyang pambayad sa ospital. Kaya nga po mga kapatid, bilang isang Kristiyano, hindi mo po pwedeng kuhanin at angkinin yung nilalaman ng wallet na ito. Bakit? Sapagat hindi naman talaga sa iyo yun. Ika'y nakapulot para nang sa gayon, ikaw ang inatasan ng ating Panginoon, makagawa ka ng mabuti sa nawalan o nahulugan ng wallet na ito. Kaya nga po sa gayong paraan, ipinapakita natin ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa ating pangalan, kundi tayo Kristiyano maging sa ating pamumuhay, sapagat tinutupad natin yung iniuutos ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ang namamayani sa atin. Magkagayon pa man mga kapatid, hindi lamang sa ganung paraan magiging mabuting Kristiyano tayo sa mata ng ating Panginoon. Sa mga simpleng bagay, sa mga payak na pamamaraan, po pwede pala tayo magsabuhay ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga po katulad ni na San Timoteo at San Tito na sa kanilang pangangaral at pangangasiwa sa ating pong inang simbahan nung kanilang kapanahunan, sila mismo ay gumawa ng paraan para maipakilala ang ating Panginoon sa mga tao sa kanilang paligid at lalo tigit sa mga taong hindi pa nalalaman ang ukol sa Diyos. Kaya nga po sa ating pong tahanan, hindi natin po pwedeng iasa lamang sa mga pari, sa mga madre, sa mga katekista ang pagtuturo ukol sa Diyos, ang pagtuturo ukol sa katisismo. Bakit? Iilan lang yung pari natin. Kaya nga ngayon pong maglilipatan na, nagkakaproblema pa doon sa ibang parokya. Bakit? Kulang po ang mga pari natin. Iilan lamang yung mga madre at patuloy na yung mga madre natin, taon-taon nababawasan pa. May namamatay, may nagkakasakit, may nagre-retiro, pero bibihira naman yung mga pumapalit na bagong mga kadalagahan na gustong magmadre. Kaya nga po paunti ng paunti yung mga nagmamadre din sa atin. At hindi naman sa mga katikista sa hirap ng buhay ngayon, sino pa ang maglalaan ng panahon na kagaya ng dati para makapagturo sa mga bata kahit sa online classes man lamang. Bakit? Kasi sa halip na ialay mo yung oras mo roon sa pagtuturo ng katisismo, humanap ka ng oras para nang sa gayon, kumita ka ng salapi, pampakain sa iyong pamilya. Kaya nga po mga kapatid, yung mga natitira na talagang porsigido na mga katikista na nagtuturo sa mga bata kahit sa panahon ngayon ng pandemya, ito yung mga taong kahanga-hanga, sapagat sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng mga pagsubok, naroon pa rin sila at tinutupad pa rin ang kanilang gampanin. Kaya nga po kahit nakakaunti sila, naroon pa rin sila at nagiging matapat sa kanilang tungkulin. Subalit mga kapatid, pagsamasamahin man natin ang lahat ng mga ito, kulang pa rin sa dami ng mga tao sa ating paligid. Kaya nga po diyan papasok yung mga magulang, sapagat sila mismo po pwedeng maging tagapagturo para sa kanilang mga anak. Sapagat sa katunayan, ang unang paaralan naman talaga, hindi yung eskwelahan na kanilang pinapasukan. Ang unang paaralan ay sa loob ng tahanan, sapagat ang unang dapat nagtuturo ng mga bagay na ukol sa magandang asal ay ang mga magulang. Ang mga dapat na unang nagtuturo ukol sa pagkilala sa ating Panginoon ay walang iba kundi ang mga magulang din. At ang tagatulong diyan ay ang mga ninong at ninang ng mga bata na ito. Kaya nga po kung magagawa lamang ng mga magulang at ng mga ninong at ninang ang kanilang gampanin bilang mabuting mga
mga gabay bilang mabuting mga Kristiyano, walang mga bata ang hindi makakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa simpleng bagay, sa payak na uri ng pamamaraan, po pwede pala tayong magsabuhay ng kalooban ng ating Panginoon. Sapagat mga kapatid, ang pinakamagandang pagtuturo ng kagandahang asal sa mga bata, hindi lamang yung magsasalita ka, ipakita mo na mabuti ka rin, ipakita mo na matino ka rin. Hindi mo po pwedeng sabihin sa anak mo, anak, huwag masama ang ugali. Kung ikaw naman sa ugali mo, salbahe ka na, maldita ka pa. Kung ikaw naman sa iyong pag-uugali, masama ang gawain mo, hindi ka makapagtuturo ng mainam sa iyong anak. At hindi naman, ipapahayag natin sa ating mga anak yung pagtuturo ukol sa ating Panginoon, na kung paanong nais natin na yung mga bata na ito, pagpahalagahan nila yung pananampalatayang Kristiyano, tayo mismo ang unang magpakita ng pagpapahalaga nito. Baka mamaya, ipinapakilala natin sa mga anak natin yung ukol sa Diyos, pero tayo mismo walang panahon sa pagdarasal. Baka mamaya gusto natin yung mga anak natin, anak, ngayong pandemya, online classes lang naman ang lahat, hindi ka pa makalabas, meron kang panahon para magbasa ng Biblia. Pero kung ikaw mismo, magulang na nagsasabi sa iyong anak, magbasa ka ng Biblia, pero hindi ka naman nagbabasa ng banal na kasulatan, baka mamaya malayo ang ating sinasabi sa tunay nating ginagawa. Kaya nga po ang pinakamagandang pagtuturo sa ating mga anak, sa mga taong nasa paligid natin, sa mga taong pinagkatiwala sa atin, ay sa pamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mabuting halimbawa, na bago natin sabihin sa iba yung nais natin na gawin nila, tayo muna mismo ang magsabuhay ng mabuting pangaral na nais nating ipagkaloob sa kanila. Nang sa gayon, katulad ni San Tito at ni San Timoteo, tayo mismo ay maging kalugod-lugod sa mata ng ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalim at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Sa bawat panambita ng ating puitutugon, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya na ipinahahayag ng aming mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming limikha, ang aming paghahain na iyon nawang paunlakan upang sa pagunita kina San Timoteo at San Tito, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na binibigay mo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang nautasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng banal na pakikinabang ngayong ginuginita sina San Timoteo at San Tito ay maging lubos nawa sa amin upang ito'y makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapaglagak sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palapakan natin ang ating Panginoon.